Hi Capricorn, June 2026, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo bagong buwan ng Hunyo. Ano nga asahan nyo Capricorn, kamusta? Any guidance, advice para sa mga taong ito? Capricorn energy para sa kanila na pwedeng makapakinig nito. Any message, guidance, advice, anong kanilang asahan this month? Four of Fire. Walang tayo muna ng ilang messages. Capricorn. Anong paangat? Anong parating sa inyo this June 2026? 4, 5 of Fire. Okay. 6 of Air. Love. 7 of Water. So, sa unang bagsak, medyo ano lang tayo, no? Parang may ilang draining din na pa akong nakikita. So, reversal tayo every time. Pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa paligid. Okay. 8 of Earth. Sige, mag-add pa tayo. So, I see tension, guys. Alam ko diretso. Napaka-normal nito. Maharap naman talaga tayo sa tension, conflict. Minsan, nag-iinit. Puro fire. Fiery yung nakikita natin. Na more on connected po sa inyong unang-una na work. Okay, work-wise. 8 of Earth ay narito. Or kung saan kayo, sa inyong pang-araw-araw na buhay, negosyo man yan, trabaho, or serbisyong totoo. So, reversal, no? Minsan meron talaga tayong makakaharap na ilang netizen, na hindi makakasabay dun sa energy natin. Naangat yung ilang differences na napaka-normal, pero hanggat kaya, hinga. Okay, if ever mag-resonate po ito for some of you, una't huli, unahin ang sarili. Deserve nyo yung merong peace of mind. Okay, iwas kayo sa ilang battles. Or yun yung pinaka-advice. Choose your battles wisely, Capricorn. June 2026. Alam ko, unang-unang bagsak, maybe kailangan ko ng mapaangat. Divert your energy sa kung saan, especially kung work to, guys. I mean, minsan, madalas, wala naman talaga tayong option kundi ang patuloy na mag-show up, mag-showcase ng ability nyo sa trabaho. So, ano kailangan gawin kung ganito yung scenario or setup nyo? Sabi ko nga, divert your energy, guys. Mag-focus kayo sa kung ano yung kailangan, kung bakit pa tayo papasok sa work, bakit kayo magtatrabaho. At huwag dito sa ilang situation or netizens na alam nyo hindi makatutulong sa inyong patuloy na growth. Alam ko madaling sabihin yon if ever may mga ganapan. Actually, andito tayo, Gemini season, and nag-activate ngayon ang inyong mga sixth house. Sixth house, open enemies yan, guys. Alam ko minsan may na-mention si Moonchild, maybe kailangan kong mabanggit. Open enemies. Ito yung maybe for some, I feel, na meron naman kayong ideya kung sino. This is someone, as a Capricorn kasi, umaangat lagi yung inyong mga competitive side. Very goal, career-oriented kayo. Hindi nyo pa man ito ma-realize. Or ito yung nakikita ng ibang tao sa inyong paligid. At dito, dalawa lang naman yan. Is either, nasa-challenge lang din sila sa inyo. Very challenging. Yung inyong mga aura na kailangan galingan din nila. Lalo kung nagle-level up kayo. At the 8 of Earth, umaangat. Napupuna kayo, or sabi ko nga po, dalawa lang. Either nasa-challenge or na-i-inspire lang din sila sa iyo. Na in a way, healthy yung competition. Okay? Kahit na parang nagiging enemies in a way. Kasi pwede rin naman wala kayong ideya dito for some of you. Pero hindi nyo alam, ay something competition na pala to. Nagiging competitive na yung energy. So, ano yung kailangan as much
as you can, focus lang sa kung ano yung priority, responsibilities, at huwag kayo papaapekto sa ilang ganapan sa paligid. Eyes on the prize, Capricorn. Okay, na-mention ko na si 6th house. Every Gemini season, again, nag-highlight ng inyong mga 6th house ngayon. This is connected po pagdating sa inyong mga health. Hindi isang health advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Maybe ito yun. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating isipan, sarili, physically, mentally, emotionally. Balance is the key, guys. Listen to your body. Sa part po na ito, kayong higit na makapagsasabi, lalo pa if ever umangat yung career sector dito eh. 6th house, connected talaga yun sa work, guys. May pagka-busy. Maaaring higit kayo pa rin maging busy, productive. So, iba-iba tayo dyan. I mean, yung iba kasi kailangan lumabas, mag-show up pa rin kahit na yung energy nyo, gusto nyo lang munang mapag-isa, mapagnilay. Gusto kong magpagaling Moonchild eh. Gusto kong mag-relax naman. Gusto kong kumalma, pero wala akong option. Wala akong opportunity para dun. So, balance guys. Kung kailangan yung magplano para sigurado, kung saan magpagbibigyan nyo rin ng panahon ng inyong sarili. Take some time off your busy schedule. Kaya sa inyong mga paraan, alam ko iba-iba kasi hindi lahat merong opportunity to relax, to unwind, to have that an hour. Minsan kahit isang oras, wala na eh. Kasi nga, para sa ilan, nagtatrabaho na, tapos pag-uwi sa bahay, maaaring may mga gawain pa kung magiging practical tayo. So, magplano guys para sigurado nang nakakapaglaan din po kayo ng panahon or pagkakataon sa inyong paraan para sa inyong mga sarili. Napakagandang pagkakataon June 2026 for you guys. Kung nanaisin nyo lang naman ha, kasi nga sa sobrang busy ng buhay, maraming pwedeng ihain sa inyo, responsibilities, obligations, or kusang haangat yung sense of responsibility pa rin as a Capricorn. Baka hindi nyo na masyadong mapakinggan ng inyong mga katawan. So again, listen to your body this month. Napakahalaga po. At sa part na yan, of course, kayong higit na makapagsasabi. Okay? Katawan nyo yan. Or for some, kung meron talagang iniinda, pero hindi masyadong napakikinggan, guys, pakinggan nyo na yan. Huwag yung baliwalain. Napakagandang pagkakataon ng buwan ito. Ang buwan na ito, to check in your health. Para, for some, I feel, ito kusa kasing pwedeng maramdaman nyo or talagang nanaisin nyo ng dumaan sa medical check-ups, magpapatingin. Hindi nyo kailangan liliman, guys, ha? Kasi maaring may mga nakaplano na talaga for some. Okay, ganon yung energy. Stay healthy. Alam mo, sa akin talaga nanggaling yun. Stay healthy. Ito yung guidance sa inyo. Para sa inyo to, guys. More on self-care din and self-love. Paano nyo naman nga magagampanan yung ilang gampanan, work, trabaho, ilang obligations kung kayo mismo ay pagod na. Okay, other messages, the lovers or love sa deck na ito. 7-7, nag-iinit po ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Hindi nyo pa man ito ma-realize. Si Venus, kapag bumabagsak si love, na i-excite si Moonchild, patawarin sa aking boses. Dahil tayo po ay inuubo ng bahagya. Pero Venus, sinisilip natin si Venus kasi planet of love yan. Love ay narito, beauty, attraction. Nasa inyong mga 7th house of relationship, partnership, marriage. 7-7 ang umaangat dito. For some of you, I feel meron bang ikakasal? Wedding month to. Oo, I feel na may mga ikakasal. Sa Jupiter, actually, magko-conjoin ng dalawang planeta na ito. Venus-Jupiter conjunction this month. Sobrang perfect sa ilang barahang bumagsak sa inyo. Magsasabay sila. Magsasalpukan sila. Magsasalpukan talaga. At dito merong magaganap po na honeymoon. Honeymoon. Kasi may magsasalpukan, honeymoon agad, no? Pero hindi. If ever meron talagang ikakasal, why not? Best wishes agad. Gusto niyo yan? Kung hindi pa man Moonchild, parang wala naman. Kung single man kayo or in a relationship, I feel merong love. Or
marriage proposal for some of you. Ang ganda. Stay balanced, healthy, and happy in love. Ito yung umaangat na guidance advice. Messages na marahil kailangan yung marinig. June 2026 para sa inyo, Capricorn.